Sa pagdating ng ating biyahero sa pinakamataas na lugar sa pagitan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, siya'y nakiramdam, nagmasid, tumanaw sa malayo at nag-isip. Batid niya ang tungkol sa magagandang tanawin na kanyang makikita rito. Pero mas malakas ang kutob niya ang tunay na kagandahan ng lugar na to ay nasa mga taong kanyang makasasalamuha. Panalo, Tay. Ano po tinitingnan nito? Yung camera. Kalikasan. Pamayanan. Tradisyon. At ang mga tao. Sila ang nagtataguyod sa lugar na to. Sila ang tunay na mga biyahero. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Side trip muna tayo sa pinakasikat na tourist spot sa Nueva Ecija. At yan ang Pantabangan Dam. Ito ay maituturing na isa sa pinakamalaking dam dito sa Asia noong 1970 at magpahanggang sa ngayon na isa ito sa pinakamalaking dam dito sa Pilipinas. May taas na 351 feet at may haba na 5,299 feet ang dam. At kaya raw nito ang intensity 10 na lindol. Tibay! Kaya nitong mag-impok ng 3 billion cubic meters o mga 3 trilyon na litro ng tubig. Kaya multi-purpose daw ang dam na to. Ang unang-unang priority purpose nito ay for irrigation. Dito galing ang patubig ng mga magsasaka sa buong Nueva Ecija at ilang parte ng Tarlac at Pampanga. Pangalawa, for power generation. Lumilikha ng halos 120 megawatts ng kuryente na ipinamamahagi sa buong Luzon ang Pantabangan Dam. Pangatlo, for flood control. Pang-apat, for industrial and domestic water supply. Panglima, may provision ito for ecotourism. Maliban sa picture taking sa dam, maaari ring masubukan ng ilang water activity sa Pantabangan Lake. Malapit sa dam at sa lawa ng Pantabangan, matatagpuan ang isang kakaibang restaurant. Hello po. Tita Ems, kamusta po? Fine, sir. Ano po tinitingnan niyo? Yung camera. Hindi, kasi alam mo, parati akong dumadaan dito papuntang Baler. Yes. Tapos parati ko nakikita tong bahay na coffee shop na restaurant. Matagal ko nang gustong daanan to. So, finally. Agaw pansin ang itsura ng cafe na to. Gawa sa kahoy, brick at glass. Parang isang modern log cabin. Tapos napaliligiran pa ng simpleng garden kung saan maaari rin kayong kumain. At pagdating sa loob, napaka-homey ng feel. Ano po ba yung usually na sinaserve nyo dito? Ano ba yung mga bestsellers? Lahat ng daily specials namin, sir, at all bestsellers. All bestsellers. Kasi syempre, hindi ko naman matitikman lahat, ma'am. Mahirap na. Ako lang mag-isa dito. Kasama ko yung crew, no, na medyo malaki na yung appetite. But, ano sa tingin niyo yung pwede namin ma-order? We can give you, sir, beef binayabasan. Beef binayabasan? Yes, this is very rare. Sounds good. You may take a sip there. Okay. Doon muna ako. In front of the May fireplace pa kayo. Nakasakto, yes, medyo we have malamig. a fireplace. Sige, Tita Em. Okay. See you later. Yeah. Beef binayabasan o
o sinigang na baka sa bayabas. Ultimate comfort food. Simple lang ang ingredients. Labanos, sitaw, siling haba, sibuyas, bayabas, at karne ng baka. Pakukulaan ng karne hanggang lumambot at saka ihahalo ang ibang sangkap. After 30 minutes, may mainit na beef, binayabasan ka na. Feeling ko parang nasa bahay nyo lang ako. Oh, bahay talaga, sir. Serve lang kayo ng Yes, sir. lutong bahay. You are my pamangkin. Ay, yun. I think bahay nyo lang naman yata to. No. I have designed it. It's a house. Mm-hmm. A house where people can eat, where they can feel they're like going home in their own houses. Mm-hmm. That's what I concepted before. Kasi pagka nasa restaurant na, parang yung kilos mo controlled. I don't like that. Kailangan medyo I want free. casual, laid back. Yes. Saan ho kayo nakatira? Up there. So dito lang po. It's pretty much the same lot. Yes. And you may taste now the braised beef Braised beef? in guava broth. Oh, okay. Sa atin, it's beef binayabasan. Beef binayabas. Meron siyang aftertaste ng guava. Yes. At ano siya on the salty side but not too salty. Yung, alam mong, masarap higupin lang. Lalo na ngayon umulan. Yes. Actually, ngayon ko lang ito natikman. Bihira kasi talaga yan. Oo parang siyang, I guess yung pinaka malapit na sa lasa niya ay bulalo, nilaga, yung ganon. Pero may hint talaga ng guava. Alright. Ayos. Bihira man ang gumagawa ng putahing ito dahil kay Tita Emmy, nakikilalang muli ang beef binayabasan dito sa Nueva Ecija. Winner ka, Tita Ems! At kung bitin pa kayo dyan, may iba pa silang bestsellers na maaari niyong tikman. Huhuy! Happy Tommy! Susunod, mga kakaibang produkto mula sa isang barangay sa Nueva Vizcaya. Kikilalanin natin si Tatay Modesto at mga tanim sa kanyang bukid na Anli Bunga. Galing! Kanalo tayo. Siyempre, titikim din tayo ng mga lutong Nueva Vizcaya sa pagbabalik ng Biyahe ni Drew. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Lahat ng natatanaw nyo, pag-aari ni Tatay Modesto. Ito ang Valdez Farm. Ano pong sakop na lupa niyo dito, Tay? Para sa pananim? Ilang hektarya? Ilang hektarya po? Mga 3 hectares po. 3 hectares. Meron tayong nadaanan ninyo sa baba. Opo. Nag-umpisa doon. Tapos mula doon hanggang sa ibabaw. Meron pa sa ibabaw. Pinagkaloob ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kay Tatay Modesto ang lupaing ito dahil sa programa ng Integrated Social Forestry o ISF. Sa ISF, binibigyan ng lupa ang ilang mga kainginero o forest occupant para mabigyan sila ng hanap buhay. Pero may isang kondisyon, kailangan nila itong pagyamanin. Acquire nyo ng 3 hektarya. Alam nyo na po kung ano yung itatanim nyo. Kasi itong lychee, may nagkaroon ako ng backyard. Mga 7 years na nag-aani at talagang magandang harvest. Gusto kong magkaroon ng farm na ang main crop ko ay lychee. Kasi yun talagang bihira pang prutas dito. Opo, Wala pang nagtatanim. Opo.
Tapos nakita ko naman na maganda ang performance niya. Tapos mahal talaga ang yung bintahan. Oo. 25 years ang security of tenure ni Tatay Modesto sa kanyang lupa at mananatili ito sa kanya hanggat napakikinabangan ito. Kaya maliban sa 2 hektarya ng lychee, ang 1 hektarya ay inilaan niya para sa iba't ibang pananim. Inisipan ko rin na magtanim ng iba't ibang prutas. Parang intercrop, parang continuous ang harvest ko sa iba-ibang prutas. Para continuous din yung kita? Oo, continuous ang kita, continuous ang production. Tikman natin. Sige po. Wala sa kulay pero sobrang tamis. Grabe. Tamis din. Tamis. Naiba talaga yung ibang pineapple na pinoproduce sa ibang lugar. Talagang yung mga customer ko talagang Gusto-gusto. gusto kasi matamis daw. Galing. Panalo tayo. Ipinakita rin niya sa akin ang mga tanim niyang lemon, durian, papaya, kyesa, sili, mais, marang at saging. Sarap sigurong tumira dito dahil ilang hakbang lang may mga sariwang prutas at gulay ka na. Dahil sa pagsisikap na ito ni Tatay Modesto, nanalo na rin siya sa iba't ibang paligsahan sa pagsasaka. May balak din ng lokal na pamahalaan na gawing bahagi ng agritourism ang farm niya. Saludo kami sa iyo, Tatay Modesto! Kilala rin sa Nueva Vizcaya ang Imugan Mountain Fresh Factory na gumagawa ng iba't ibang klase ng jam mula sa mga wild berries, mga halaman at prutas. Bali po yung factory namin nag-start noong 1977. Merong American missionaries na si Pastor Delbert Rice, saka yung asawa niya. Nung nakita nilang maraming wild fruits sa aming area, so to provide income for the community members, nag-develop po sila ng mga recipes for our wild fruits. Mula noon, isa na ito sa pangunahing pinagkakakitaan ng Imugan. Simpleng-simple lang ang proseso. Matapos mapitas ang halaman o prutas na iluluto para sa araw na yon, dadalhin na to sa factory. Binababa yung fruits sa washing area. Pag nahugasan po yung mga fruits, dun po yung area kung saan ni-slice. So bali po sir, dito namin niluluto yung mga jams and jellies namin. Usually gano'ng katagal po? Sa hibiscus ngayon ang nakasalan. So it takes about 30 minutes po. 30 minutes. Then pag naluto na po, dyan po yung next step kung saan nilalagay po sa mga bottles. After that, lilipat na naman po dito, sir, for quality control, for labeling. For packaging? For packaging. Sino na po yung mga kliyente niyo? Before, Baguio, BSU. Then usually Manila po talaga yung ano namin. Price range namin, sir, lahat ng jellies namin is 85. Yung spreads and jams namin po ay 95. Hindi lang daw sa tinapay masarap ipares ang kanilang jams and jellies. Kahit sa nilagang kamote, bagay na bagay din to. Abay, panalo! Sarap! Isang tindahan sa gilid ng highway ang sikat na sikat din dito sa Santa Fe. Hello po. Hello, good morning. Ang gwapo. Hello po, Nay. Ano po bang niluluto natin? Nagluluto kami ng kwan, ng yellow ginger. Yun, naamoy ko na. Yung turmeric, paborito ko po yan. Oo, yan. Ang bango. Dito sa Juice ng yan ang produkto. Pero bago yan niluto, may ilang proseso muna ng pagdaraanan ang luyang dilaw. Yung iba kasi binabalatan nila. Opo. Pero sa amin hindi kasi yan ang sekretong talaga.
Dapat Kasi- kasama sa balat yung ano. Oo, kasi diyan Sustansya. yung sustansya, tsaka talagang malaki binibigay na tulong sa atin sa health. Kasi na, ganyan ginagadgad namin. Yan. Tsaka kakatasin. Once na ito ginadgad mo, Opo. piniga, kailangan within 24 hours maluto lahat. Pag kinabukasan, Wala na. hindi na epektibo para makagamot ng health mo. Hindi na siya tumirik na siya. Tumirik. Yung katas niya ang niluluto namin. Nilalagyan namin ng sugar at saka honey. Sugar and honey. Oo, eto na, malapit na maluto. Parang magluluto lang po kayo ng banana Q. Minsan naglalagay pa po nga sila ng ano pa dyan kalamansi o lemon. Pwede rin. Ayan, Masarap din. Kasi yung iba, ayaw yung lasa eh. Sarap nga eh. Yung turmeric. Oo, yung turmeric, ayaw yung lasa at saka yung amoy. Tignan mo, Ay, parang amoyin carrot. mo. Oo nga. Para lang Diba? siya inhaler. Ito, hindi ko na po itatanggal to sa ilong ko. Dahil parang sama ng pakiramdam ko. Oo. Pag uminom ka, gaganda ang pakiramdam mo. Mga 15 minutes lang. 15 Ay, minutes okay lang. na, okay na. Oo. Kasi doon sa mga inaatake ng high blood, ako Opo. experience ko yan. Kasi high blood na rin ako. Bakit po? Pag Ba't uminom high ako, blood? 63 na ako 63 na ho kayo? Oo, umiinom ako dito. Pag dire-diretso inom, talagang gagaling. Pwede bang naka-dextrose na lang po yan? Para... Hindi yan lang, hindi ko alam. Okay. Talagang iniinom lang. Gano'ng katagal niyo pong ginagawa ito? Actually, dito ko pinag-aral yung mga anak ko. Nag-umpisa ako sa ginger tea, fried garlic, ampalaya. Yan ang produkto ko na dinadala sa mga trade fair. At matapos ang ilang minuto, Eto na. Ang galing, parang magic. Nay, magiging po ba kayo? Sa yung barahan hindi. nyo? Ito ang talagang talento ko, tuklas. Ang galing. Yan. Wow. Makikita mo mamaya ito, i-impake natin para ibenta at magkaroon ng kabuhayan. Ayan nga. ngayon, sasalain na ang nalutong turmeric powder para mas pino ang nasa garapon. Isang set na niluluto namin, bali 7 bote. 6 hanggang 7. Pati mainit pa yan. Okay Nay, no? lang. Okay lang? Oo, kasi ito yung hinahabol natin na yung preservation ng produkto. Pero itatakpan yun pa agad. Yes. So talagang kahit mainit pa, silyado na. Oo. Ito na ngayon yung kwan. Yan, ang init pa Oo. Pwede mo lagay ito sa tiyan mo dahil Ah. parang kanyari masakit tiyan mo, di ba? Oo, siguro makaka-alis tanggal din ang sakit ng tiyan niya. Pero ang bubuong turmeric ay ibinibenta rin nila dahil mabisa rin daw ito. Pwede na tayong magtimpla kung gusto mo. Yan. Tikpan na. Pedro, Ilan lagyan po? mo ng 2 kasi teaspoon yan. So, 2. 1. Okay? O sige. Ano na? Ay, ma'am, paborito ko talaga to pero hindi pa ako nakakain ng fresh. Yung kakaluto lang. Lagyan natin ng konting ginger. Konti lang po. Oo. Kasi ang ginger gamot sa malat, ubo, arthritis. Doon sa mga old age the best din yan. Masarap, Nay. Hindi, talaga kasi paborito ko talaga to. Walang biro. Katulad na sinabi nyo, kailangan niyo inumin na inumin. Yes. Hindi ko alam kung psychological, pero nung medyo nararamdaman ko magkakasakit na ako, medyo sama ng pakiramdam ko, Oo. naglalagay talaga ako ng Turmeric. turmeric. Tapos maglalagay din ako ng calamansi o lemon Yes. and oo. honey. Oo. Nakakatulong talaga. Opo. Isa lang napansin ko sa mga produkto ni Lola Lolita, hindi nito taglay ang pangalan niya. Yung bayan namin, Tama pag po. sinabi mong Santa Fe, ay Alam doon sa nila, Santa Fe. alam nila po di yun. ba? Tama po. Kasi maraming lolitas dyan eh. Tama Bata po. pa ako, yun ang inisip ko talaga. Tama po yun, Mama. Para dala-dala ko ang Santa Fe. di ba? Good thinking, Yun ang Mama. pangalan. Bago natin marating ang kabilang probinsya, madadaanan ng isa sa pinakasikat na marker dito sa boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, ang
Dalton Pass. Nandito tayo ngayon sa view deck ng Dalton Pass. Back in World War II, the Japanese was fighting the Americans. Nangyari ang isa sa pinakamadugong labanan noong World War II dito sa Dalton o Balete Pass dahil ito lang daan na nag-uugnay sa Pampanga at Cagayan Valley. Ayaw itong isuko ng mga Hapon na pinamumunuan noon ni General Yamashita. This has a good vantage point, and General Dalton was killed in battle here in Balete Pass. To commemorate his death and bravery, ginawa na nilang Dalton Pass. Sa viewing deck, may 360-degree view ng mga kalapit na probinsya. May picnic huts din kung gusto niyong tumambay sandali. May zipline pa. May ilang shrine din para sa mga sundalong nasawi sa digmaan. Sa restaurant na to, siguradong busog ang buong pamilya o barkada. Tikman ang kanilang mga bestseller. Simulan natin sa mainit na sabaw ng Super Bulalo. Pwede ring magpansit sa Mickey Bihon. Pero para kumpletong busog, orderin na ang pinakbet with lechon kawali. Dinakdakan. Fried soy garlic chicken. Crispy pata. At kasama ang Yang Chow fried rice. Kaya sugod mga biyahero! Susunod! Wala pa tayo sa kalahati. Wala pa tayo sa kalahati. Asang tubig? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Dito sa San Jose, Nueva Ecija, mapapalapit ka raw sa kalikasan dahil sa dami at lawak ng kanilang mga kabundukan. Ito pong Tayabo Nature Park, kaya po sa tinawag noon na Campo 4 dahil ito po ay naging lugar kung saan nagkuta ang mga Hapon. Mataas ang lugar na to, mapuno, kaya raw sinakop ito ng mga Hapon noong World War II. Ngayon, isa na itong parke na may palaruan, swimming pool at mga kubo. Sa kasalukuyan po, makikita rito yung mga ibang mga hayop tulad ng unggoy na kung saan pinagawa po itong pansamantalang tirahan lang ng mga sinurrender na mga unggoy. At pagka ito po ay magagaling na, pinapawalan din po natin sa ating kabundukan. Meron din po rito na tinatawag na kaming 100 step. Makikita mo po yung western part po ng San Jose City. Sa ngayon, parking fee lang ang sinisigil ng parke para sa mga sasakyan na dala ng mga bisita. Wala pang bayad ang mga pasilidad. Wala ring bayad kung gusto nyong akyatin ng isa sa pinakamataas na bundok dito sa Nueva Ecija, ang Mount 387. Kailangan lang makipag-ugnayan sa grupong Kapungkan o Kalinga sa kalikasan ng Pungkan para kayo ay magabayan. Hindi na kailangan magbayad para may guide sa pag-akyat ng bundok na to. Magbitbit lang ng seedling para itanim sa taas ng bundok. Yan na ang guide fee, biyaheros! Ito naman po ang mga punong kahoy na malalaki. Itong mga mahogani, nara,
Ito po ang mga tinatanim po sa bundok natin. Ito po naman kape, yan ang isinisingit natin sa mga nalililiman. Kasi po yan ang hobby ng kape, yung nalililimang po. Kailangan medyo nasa lilim. Ito po mahogany, ito po malalaking kahoy. Dito po tayo kumukuha ng itinatanim natin. Dito tayo mas malalaki. Kasi ito, hindi pa masyadong plantable. Mga plantable po ito, matigas na yung tangkay niya, yung okay. Matatag na siya. Medyo nakatayo na siya ng ano. Katulad nun na bata pa. Kasi habang tumatanda ang punla natin, lalong matatag sa bundok. Sige po, magdala na lang po tayo. 1. Okay na po ito. Okay po. Biyahero tip, mahigit 3 kilometro ang lalakarin kaya magdala ng maraming tubig, magsuot ng sombrero o proteksyon sa araw at ihanda ang sarili sa matinding lakaran. Pero huwag mag-alala biyeros, may mga lugar naman na pwedeng pagpahingahan kung pagod na kayo. So ito po siguro wala pa tayo sa kalahati. Wala pa tayo sa kalahati. May ilan ding pahingahan na may breathtaking view of the town below. Kaya habang nagpapahinga, take those selfies! Total hike was about siguro a little less than 2 hours. I guess, a little less than 2 hours. Siguro distance was, sabi nila tatay, inisip nila 3 kilometers, pero feeling ko hindi 3 kilometers, feeling ko more than 3 kilometers. Medyo mataas lang din yung elevation gain. Pagdating sa taas, agad naming itinanim ang aming mga dalang seedling. Naglagay din sila ng maliit na container na may tubig sa tabi ng seedling. Ito raw ay nagsisilbing pondo ng tubig para sa seedling kung sakaling hindi umulan. Dahil bihira lang may umaakyat sa Mount 387, hindi pa gaanong natataniman ang malaking parte ng bundok. Bagay na noon pa hinahanapan ng solusyon ng grupo nila kay Yoli. Pinag-usapan namin yung bundok sa likod, yung mga nangyayari, yung mga pagputol, pagsunog. Kaya napag-isipan namin na kung ano ang gagawin natin para maproteksyonan naman itong likod bahay natin. Ang ginawa namin, bumuo kami ng isang samahan. Sa buong Nueva Ecija, ito na lang halos ang natitirang mga gubat na medyo mainam-inam. Humihikayat din kami sa mga tao na pagpatuloy natin ang mga pagtatanim ng puno. Ito ang talagang layunin para maganda ang kalikasan natin. Sa loob ng 10 taon ng pagbabantay dito sa Mount 387, aminado si Yoli na marami pa silang kailangan gawin. Kaya ngayon, nag-iimbita sila ng mga grupo at naghihikayat ng mga turista na tulungan sila sa kanilang adhikain. Off the beaten path ecotourism? Why not mga bihero? Suportahan ang magandang adhikain ng Kapungkan. Let's go, BI Heroes! Maya-maya pa, nagsimula nang bumaba ang aming grupo. May talon daw na naghihintay sa amin. Medyo mas challenging pala ang pababa. Kaya hinay-hinay lang mga chong. Matapos ang kalahating oras, natanaw ko na rin ang talon.
Natapos ang mahigit 2 oras na lakaran sa Mount 387. Ako talagang napakasarap magbabad dito sa Aloha Falls. Tanggal ang init sa katawan. Kung bitin ang pagbababad nyo sa Aloha Falls, aba, huwag mag-alala dahil may 17 talon pa raw dito sa bayan ng Karanglan. Kaya binisita namin ang ilan dito. Ilang minuto lang at konting lakad mula sa bayan. Nasa unang falls na tayo, ang Medigin Falls. Tila may swimming pool to sa ilalim kung saan maaari kayong lumangoy. Mapapasabak na naman kayo sa matinding lakaran para mapuntahan ang susunod na falls. Bihira rin daw itong puntahan kaya kailangan gumawa ng daan ng aming guide. Maya-maya pa ay may tubig na kaming nakita. Mukhang malapit na tayo ah. Welcome to Basque Falls! Ang Basque Falls ay bahagi ng 5 tier or hanay ng mga talon. Sorry, Bijeros, you can't bail out on this. Package deal ang Basque Falls. If you want to see one, you have to visit them all. Pero sulit ang adventure na inyong pagdadaanan dahil sa kagandang makikita nyo sa bawat talon. At matapos kayong pagpawisan sa bawat lakad, mababawi nyo yan sa pagtampisaw sa bawat talon. Ang gandang reward, di ba? Kung hindi kayo adventurous type, dito na lang kayo sa Rose Farm ng Karanglan. Dito nakatanim ang 5 kulay ng long stem roses na binibenta sa Baguio at Maynila. Kapag off-season, maaaring bumili ng pang-souvenir. Kung balak nyong magtagal ng ilang araw sa Nueva Ecija, maaring dito sa hotel na to kayo tumira. They have affordable rooms, a swimming pool, space for events or special occasions. Tapos may farm din sila sa likod kung saan galing ang mga gulay na kanilang inihahain sa kanilang restaurant.
siguradong fresh at masarap ang kanilang vegetable salad. Meron rin silang iba pang recommendations, gaya ng porterhouse, baby back ribs, pink salmon steak, beef pesto, at baked macaroni. Para hindi nyo malimutan ang inyong pagbisita sa Nueva Ecija, dumaan sa kanilang pasalubong center. Dito, may handicrafts, t-shirts, pagkain at iba't ibang produkto ng probinsya. Nagsisilbi rin itong business center sa mga Novo Ecijanos na gustong matayo ng negosyo sa probinsya. Sila ang mga taong kadalasan nating nakakasalamuha sa ating mga biyahe. Titingnan, sila ay mga simpleng tour guide. May-ari ng tindahan, restaurant, farm, o paggawaan lamang. Pero kung sila ay mas kikilalanin, matutuklasan nyo na ang kanilang mga tunay na adhikain para sa kanilang probinsya ay talaga namang kahanga-hanga. Sila ang mga makabagong Bia Hero. And I salute you, Bia Heroes!